Magandang araw sa lahat. Ako si Irish Mayarak. Ngayon, pag-uusapan natin ang buhay ni Mariano Cray at kung paano nabuo ang isang kilalang drugstore chain sa Pilipinas na ang Mercury Drug. Si Mariano Cray pinanganak noong August 14, 1921. Siya ay isang Chinese-Filipino businessman na kilala nga bilang isang founder ng isang pinakamalaking pharmacy chain dito sa Pilipinas na ang Mercury Drug. So bago tayo magsimula, iiwan ko muna itong post na ito. Great things comes to those work hard for it. Dahil ito ang ginawa ni Mariano. Hindi siya nagantay, kundi siya ay nagtrabaho ng maigi upang makamit ang kanyang mga pangarap. Ayan, tayo magsimula. Noong 1921, ilang taon pa lamang ang nakakalipas na nagtapos ang World War I. Damdam pa talaga ang pinsala ng mga nagdaang gera. Si Mariano ay naulila sa 10 taon at 7th grade lang ang kanyang tinapos. Kaya dahil doon, maaga rin siyang nagbanat ng buto. Nagtrabaho siya sa isang drugstore chain bago mag-start ang WW2 or ang World War II. Natutunan niya doon ang iba't ibang klase ng gamot para sa iba't ibang klase ng karamdaman. Si Mariano ay isang kilalang dedikadong empleyado. Natutunan niyang mahalin ang kanyang trabaho. Itinuturing niya na isang responsibilidad para sa pagsisilbi sa pang-araw-araw ng pamumuhay ng Pilipino. At sa mga panahon rin na iyon, nakagawa ang German scientist na nakapagbabago sa larangan ng medisina. Itong 1930, sabi ko kanina, nakabuo nga ang mga German scientists na nakakapagbigay lunas sa mga sakit katulad ng pneumonia, gonorrhea, and bacterial infection. Nabuo dito ang tinatawag na miracle drugs o ang sulfasalazole. Dahil miracle drug ang tawag dyan, kasi kaya nga nitong gamutin yung mga sumusunod na sakit na nabanggit ko kanina, pneumonia, yung gonorrhea, pati ang bacterial infection. So, dahil nga medyo all around yung gamot na ito, tumaas ang demand ng gamot na yon. Kahit pa maraming nga raw side effects ang gamot, nasabi ng iba pang scientists. Kahit na marami itong side effects, mabisa talaga at effective ang sulfasalazole dahil marami na raw itong nailigtas sa buong mundo. Okay, fast forward tayo. Nung natapos ang World War II, maraming nasira pati na rin yung pinagtatrabahuan ni Mariano. Dahil sa World War II, mas tumaas ang pangailangan ng gamot, lalo na sa mga sulfasalazole or ang ating tinatawag na miracle drugs. So si Mariano, nag-iisip ng hanap buhay na pwedeng makatulong sa kapwa Pilipino. Kaya nga dahil nung pagkatapos ng World War II, syempre mas sobrang laganap talaga ng kahirapan na bagsak na yung ekonomiya ng bansa. So, sa ganong paraan, dito naisip ni Mariano na bumili ng isang mga medicine vials at capsules at ibinenta niya ito ng tingian sa mas mababang halaga. Pero kung tutuusin nga, wala siyang perang pangkapital upang makapag-start ng negosyo. At sa panahon rin na iyon, wala rin kakayahan bumili ng gamot ang mga tao kundi dahil sa pamalasakit ni Mariano. Pero bago tayo magpatuloy, saan nga ba aabot ang iyong 100 pesos? Kasi noon, bumili si Mariano ng isang bote ng sulfasalazole and binenta niya ito individually. So, sa katagalan, dahil nga sa ganong sistema, nagtuloy-tuloy yung pera niya hanggang nakaipon na ulit siya ng pera na pambili ng kanyang kariton. Dahil doon, hindi na lang isang gamot ang kanyang kayang ibenta, hindi na lang puro sulfasalazole. Nadagdagan pa ito ng iba't ibang klase ng gamot na pwede niya pang ibenta dahil may kariton na nga siya. So, syempre, noon, may competition na. Nang makita nga ng ibang tao na medyo kumikita na si Mariano, nagsilabasan na rin ang mga ganung way ng pagbebenta ng gamot. Pero ang malaking pinagkaiba talaga ni Mariano sa pagbebenta na hindi ganung pinapansin ng kanilang kakompetensya ay ang kalidad ng gamot na kanyang ibinibenta. Marami kasi noon ay hangad lang talaga magkaroon ng pera. Meron pa ngang ilan na kahit expired na binibenta pa rin. Yung iba naman ay peke yung gamot na sa halip na dapat magpagaling ay nakakasama pa. At ang matindi pa nito ay napakamamahal ng presyo. Hindi talaga matatawaran ang reputasyong nabuo ni Mariano, lalong-lalo na sa pagdating sa kalidad at laging bago ng gamot na ibinibenta niya, na naging pundasyon na maging resulta na ang kanyang kariton ang takbuhan ng mga tao na nangangailangan ng mga gamot at makakuha sa patas na presyo.
Simpleng bagay lang pero hindi talaga binigyang pansin ng mga kakompetensya ni Mariano. So ito na nga, noong March 1, 1945, dahil sa sipag, dedikasyon at pagmamalasakit ni Mariano, nakalikom siya ng sapat na pera para makapagtayo ng pinakaunang outlet sa Manila. Ito ay tinawag na Mercury Drug. Sa logo, hango ito sa Roman god na si Mercury na kilala bilang isang mensahero ng mga Diyos. At sa caduceus naman, nadala na ito ni Mercury, ito ay nagsisumisimbolo naman sa medisina. Hindi tumigil si Mariano sa pag-iisip kung paano niya talaga mapapalakas at may hahatid sa mga tao ang kanyang produkto. Kaya noong 1948, nagsimula siya mamili ng mga sasakyan para maghatid or mag-deliver sa mga customers. Tapos noong 1952 naman, nag-operate na sila 17 hours a day, 7 days a week. At humaba pa ito na 24 oras a day, 7 days a week noong 1965. Na hanggang ngayon, marami pa rin ang branch na ay bukas 24/7. So, noong 1963, dito inimbitahan si Mariano ng Ayala Corporation dahil nung panahon na yun ay nagtatayo sila ng isang shopping center sa Makati Center Business District at gusto nila magkaroon ng isang drugstore sa loob ng ginagawang mall. Isang drugstore na laging pinupuntahan or pupuntahan ng tao dahil sa reputasyon nito. So, yun, nagkasundo sila and kumuha nga ng lugar si Mariano doon sa mall na yun. So, sa taon rin na ito, 1963, ito na yun na ang pangalawang branch na Mercury Drug sa Ayala. At, take note, ito ang pinakaunang self-service drugstore sa Pilipinas. Noong 1965, nakapagtayo na siya ng third branch sa Quiapo, Manila. Sa pagkakataon din na ito, habang lumalaki ang negosyo ni Mariano, at dumadami na ang branches, ay nagawa pa rin niyang i-maintain ang kalidad ng mga gamot dahil ito sa pamamagitan ng pag-invest niya sa mga warehouse. So, hindi lang siya basta-basta warehouse. Yung warehouse na yun ay ang pinakaunang computerized at temperature-controlled warehouse na nakapagpapanatili sa kanilang mga produkto. Sa pinakamaganda nitong kalidad. Ang Mercury Drugs rin ang unang nagpakilala at gumamit ng biological or biomedical refrigerators at drive-thru services. Ito ay ilan lang sa mga patunay na ang Mercury Drugs ay naghahanap ng paraan upang mapaganda ang serbisyo. So, yung 1970s rin, matagumpay na nakuha ng Mercury Drug Corporation ang Medical Center Drug Corporation or mas kilala bilang MCDC. So, dahil doon, nagsimula na rin ang Mercury Drug na magbenta ng medical equipments, supplies, surgical instruments na talagang nagpalakas sa negosyo ni Mariano. So, patuloy ang pagrami ng branch ng Mercury Drugs. Kasi noong 1995, meron lang itong 270 na lokasyon at noong 2004 nadagdagan pa ito. Naging 450 hanggang sa noong 2017 naging 1,100 branches na nationwide. Siyempre, noong 2015, pinangunahan ng Mercury Drugs ang market share at kumikita sila ng 104 billion pesos. At nung kamakailan lang, April 15, 2017, si Mariano ay pumanaw sa edad na 96 years old. Pero ang mga naiwan niya at mga charity programs na tumutulong sa mga kapuspalad ay nagpapatuloy. At ayun ang kwento ni Mariano kung paano siya naging founder ng Mercury Drug. Sana kayo ay nabigyang inspirasyon upang magpatuloy kayo sa inyong mga pangarap. At ito ang ating mga sanggunian. Muli, ako si Irish Malarak na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Paalam!